Kamusta mga kapantasya? At sa iyo, Miss Anne. Ako nga po pala si Carolina. Ang istoryang ibabahagi ko sa inyo ay isang karanasan matagal na panahon na ang lumipas. Lahat na nangyayari sa buhay ko ay nilalagay ko sa journal bilang alaala. At kapag naisipan ko ay binabasa ko. Simpleng babae lang ako at may simpleng ganda. Sa edad ko ay hindi na ako umaasang makakatagpo pa ng lalaking magmamahal sa akin at sasamahan ako hanggang sa pagtanda. Hindi naman daw ako mukhang 30 plus, sabi ng iba. Madalas kasi akong mapagkamalang 20 o kaya 25. Pinaglipasan na ako ng panahon. Sino pa ba ang saseryoso sa tulad ko? Buong buhay ko yata ay inilaan ko sa pagtatrabaho upang makapagpundar ng negosyo at magpayaman. Kahit na mag-isa na lang ako sa buhay, at least sa pagtanda ko ay may pera ako. Minsan na ako umibig, pero lahat sila hindi nagtatagal. Ewan ko ba? Hindi naman masamang ugali ko. Hanggang sa isang araw ay nakilala ko ang lalaking muling magpapatibok sa puso ko. Itago niyo na lang siyang Ace Patterson. At dahil kilalang tao siya ay nais kong itago ang kanyang pagkakakilanlan at maging ang pangalan ng kanyang grupo ay pinalitan ko. At ang mga taong involved sa kwentong ito at iba pang detalye upang hindi makilala. Nasa loob ako ng maliit na opisina ng restaurant ko nang makarinig ako ng tilian mula sa labas. Tumayo ako upang silipin kung ano ang nangyayari sa labas. Ace! Pa-picture naman! Tilian at sigawan ang nabungaran ko. Napakunot noo ako at mabilis sa tinanggal ang salamin sa mata. Isang matipuno at gwapong lalaki ang nasa loob ng restaurant habang nakapila ito sa counter. Maging ang empleyado ko ay natulala na rin, kaya minabuti kong pumunta sa counter. Si Ace Patterson pala ang pinagkakaguluhan ng mga ito. Isang film singer at lead vocalist ng bandang The Rampage. Isang sikat na banda sa loob at sa labas ng bansa. Yes sir, ano pong order nila? Formal na saad ko, kahit maging ako ay kinikilig na rin. Mas gwapo pala ito sa personal. Sinanyasan ko ang guard ng restaurant dahil walang kasamang bodyguard si Ace. At ang sabi ay ganoon talaga ito. 2 avocado coffee please. Nakangiting wika naman ito. Bahagi ko pang tinapik ang cashier na mapansin kong nakatulala ito. Ikaw ba ang may-ari ng restaurant? Lagi akong bumibili ng avocado sa ibang branch. Favorite ko eh. Ngiti-ngiti pa rin na pahayag ni Ace. Pasingkit ko siyang hinditian. Pagkatapos pagpasalamat ay hindi na ako muling nag-abalang tumingin pa sa kanya. Napapaso ako sa titig ni Ace. Halatang sanay itong tumitig ng ganoon sa mga babae. Sa isiping yon ay agad ko namang kinastigo ang sarili ko. Sino ba ako para pagtuunan ng pansin ng lalaki? Ang tanda ko, samantalang ito ay mukhang 25 lang at isa pa sa sikat ito. Pwede bang pasyalan kita dito sa free time ko? Sabi pa nito. Hindi ako nakasagot, kaya umiwas ako ng tingin. Nang tumunog ang cellphone nito ay kumindat ito, tsaka sumenyas na aalis na. Tampulan ako ng tukso ng mga tauhan ko nang kinawayan ako ni Ace bago ito tuluyang lumabas. Ma'am, mukhang type ka ni Ace Patterson na. Kinikilig na sabi ng supervisor na si Ellen. Ay, nako. Tigit-tigilan niyo nga ako ah. Balita ko, babaero yun. At isa pa, parang kapatid ko na yun no? Natatawa na lang ako habang pabalik sa mini office ko. Nang makapasok, tsaka ako nangalumbaba sa office table ko na parang ini-imagine na sana magkasing edad lang kami ni Ace. Sa isipin yon at pakiramdam ko ay bumata ako. Ang landi talaga ng imahinasyon ko, Miss Anne, no? Ganon talaga kapag nililipasan na. Wala naman sigurong masamang magpantasya. Sa isip ko kasi, hinuhubaran ko na siya
at dinadama ang kanyang pagkalalaki. Kaya naisipan kong isulat sa isang diary book ang kilig ko ng araw na iyon. At doon nagsimula ang pagtatala ko ng araw-araw na nangyayari sa buhay ko. Tila nagdilang anghel naman ako dahil tinotoo nga ni Ace ang sinabi nito. Dumalaw siya sa restaurant at madalas ay sa loob ng opisina kami nag-uusap. Hanggang sa umabot ng 1 buwan. Kapag may free time ito ay pumupunta ito doon at nagdadala ng kung ano-ano tulad ng bulaklak at tsokolate. Todo iwas ako kay Ace noong una. Alam kong nagpaparamdam siya sa akin pero naroon ang takot sa puso ko. Hanggang sa tuluyan na nga itong nanligaw sa akin. Umabot pa ng 6 na buwan ang panliligaw sa akin ni Ace. Ang totoo ay gustong-gusto ko nang sagutin si Ace. Pinipigilan ko lang ang sarili ko. Kailan mo ba ako sasagutin? Seryoso ako sa iyo, Carolina. Wala akong pakialam kahit na 12 years ang age gap natin. Seryosong pahayag ni Ace sa akin. Natatakot ako, Ace. Natatakot ako masaktan. Mahal kita, Carolina. Nangangako akong ikaw na ang babaeng papakasalan ko. Marahang ginapgap ni Ace ang palad ko at paulit-ulit na hignagkan yun. Please, Carolina, sagutin mo na ako. Pakiramdam ko ay puputok na ang dibdib ko. Mahal ko din naman si Ace. Ako din ang nahihirapan sa ginagawa kong pagsikil sa sarili kong damdamin. Oo, sinasagot na kita, Ace. Umaliwalas ang mukha ni Ace dahil sa sinabi ko. Kitang-kita ko ang saya sa mukha niya. Ang relasyon namin yun ni Ace ay lihim sa publiko. Ayaw niya munang ipaalam dahil may inaalaga ang pangalan si Ace. Hanggang sa tuluyan kong isinuko ang bataan na kay tagal ko nang iniingatan. Sa loob mismo ng opisina ko, hindi ko inaasahan na ganoon ang malalasap kong kaligayahan ng araw na iyon. Nakainom si Ace at naging mapusok na sandaling yon. Isa-isang nagliparan ang mga suot ko. Excited ako na natatakot ng mga oras sa iyon. Huwag kang kabahan. Sa una lang niya masakit at pagkatapos, puro sarap na. Sabi niya na namumungay ang mga mata. Wala akong nagawa nang iupo niya ako sa ibabaw ng table at paghiwalayin ang 2 tukod ng aking mahiwaga at mapupula pang perlas ng silanganan. Tsaka siya lumuhod at sinamba yun. Muntik na ako mapasigaw, Miss Anne. Mabuti na lang at pinigilan ko. Bago lahat sa akin yun at hindi ko inaasahan na ganun pala kaluwalhati. Maya-maya ay may kumatok. Ang isa sa mga crew. Inis na inis ako noon pero imbis na tumigil si Ace at tila mas lalo pa itong ginanahan. Sandali, may kumakatok. At dahil wala akong anumang saplot noon ay dumiretso ako sa CR. Pagkatapos kong damputin lahat na nagkalat kong damit, si Ace ang nagbukas ng pinto. Si Ma'am Carolina po, nasa banyo, masakit ang tiyan. Lihim akong natawa nang marinig ko yun. Ganun po ba? Pakisabi po dumating na mga order na cups. Pinilang ko din. Heto, nag-record ipatong ko na lang po dito sa table. Sige, ilapag mo na lang dyan. Narinig kong sabi ni Ace. Nang lumabas ang staff ko ay sumunod sa akin sa banyo si Ace. Ang buong akala ko ay uuwi na siya. Ngunit doon niya ipinagpatuloy ang naudot namin ginagawa kanina. Pagkatapos noon ay hinahanap-hanap ko na. Siguro dahil na rin yon ang unang beses kong karanasan. Nakaka-addict pala, Miss Anne. Isang beses sa isang linggo lang kami kumagkita. Dahil na rin sa career ni Ace. Naging madalas ang gig ng banda nila maging sa labas ng bansa. Huwag ka na magtampo, love. Suyo ni Ace. 2 linggo itong hindi nagpakita sa akin. Naiintindihan ko naman, pero hindi nito sinasagot ang mga tawag ko. Sorry na. Please, busy lang talaga ako. Ani nito, ngunit hindi pa rin ako tumitinag. Nasa bahay ko na ng sandaling iyon si Ace. I miss you, love.
Bati na tayo. Please? Pinugpog niya ako ng halik sa pisngi, kaya napahagikik ako. Ang bilis ko talagang pumigay pagdating kay Ace. Napabuntong hininga na lang ako nang bumaba ang halik niya sa leeg ko. Muli ako na-excite. Mukhang babawi ang nobyo ko sa akin. Napakislot ako nang maramdaman ko ang mga palad ni Ace sa umbok na dibdib ko. Hanggang sa tuluyan na rin akong bumigay. Napapikit na lamang ako nang ihiga niya ako sa malambot na kama. Kaya mo rin bang gawin sa akin ang ginagawa ko sa'yo? Tanong niya sa akin. Sa totoo lang ay hindi ko agad naintindihan, pero nang hawakan niya ang palad ko at dalhin yon sa loob ng suot niyang boxer, ay kinabahan ako. Lalo na nang ibaba niyang ulo ko doon. Noong una ay hindi ko alam ang gagawin hanggang sa natutunan ko. Ganun palagi ang setup namin ni Ace. Pupunta siya sa bahay ko at minsan ako ang pumupunta sa kondo niya. Pero kapag nandoon ang mga kabanda niya ay hindi ako pumupunta. Hindi ako mahigpit na girlfriend. Hindi rin ako nakikialam ng cellphone ni Ace. Hindi ko rin siya inuusisa kapag mayroong celebrity na nauugnay sa kanya. Ayokong masakal si Ace. Ayokong isipin niya na praning ako. May tiwala ako kay Ace. Inabot ng 2 taon ang relasyon namin ni Ace. Umaasa na ako. Naghihintay ako na mag-propose siya sa akin. 37 na ako at gustong-gusto ko na magkapamilya. Subalit, sa tuwing nagpaparinig ako sa usaping kasal, ay umiiwas si Ace. Isang umaga, habang kumakain ako ng almusal, natigilan ako sa akmang pagsubo nang makita ko si Ace sa balita. Ini-interview ito ng reporter tungkol sa isang modelo. Kamusta po kayo ni Chelsea Madrigal? May nakapagsabi sa amin na nakikita kayong nagde-date ng palihim. Tanong ng reporter. Lumikot ang mga mata ni Ace dahil sa tanong na yun. Okay naman kami. Magkaibigan ng pamilya namin. Tipid na sagot ni Ace. Hindi ko alam, pero kinabahan ako. Unang beses ko yung naramdaman, pero binaliwala ko. Hanggang sa magkaroon ng mini concert ang bandang ni Ace. Na-excite ako, kaya bumili ako ng ticket. Hindi ko binanggit kay Ace sa pupunta ko. Gusto ko siyang isorpresa, kaya VIP ticket ang kinuha ko. Never akong pumunta sa mga concert ng banda ni Ace, kahit madalas niya akong pilitin. Kaya naisip kong isorpresa si Ace. Hindi niya ako inibita, marahil ay nasanay na siyang tinatanggihan ko ang paanyaya niya. Komportable akong nakaupo malapit sa center stage. Kilig na kilig ako. Lalo ako na-in-love kay Ace dahil sa lakas ng stage present nito. Napakagwapo ni Ace. Lalo lamang ako na-in-love sa kanya. Maraming kinanta ang banda nila. Umabot ang 3 oras ang itinagal ng concert. Noong patapos na, ay biglang nagsalita si Ace sa microphone. Kasabay na importanteng mini-concert ang banda namin, ay ina-announce ko ang special na tao sa buhay ko at gusto kong makasama habang buhay. Umpisa ni Ace na ikinatulala ko. Naghiyawan ang mga tao sa sinabi ni Ace. Nangilid ang luha sa mga mata ko sa sobrang saya. Kaya napatayo ako, marahil alam ni Ace na naroon ako. Ang nag-iisang babae sa buhay ko. Chelsea Madrigal. Will you marry me? Kasabay noon ang pagtama na spotlight sa kinaroroonan ni Chelsea na malapit lang si kinaupuan ko. Nanigas ako sa kinatatayuan habang pinagmamasdan si Chelsea na patungo sa stage. Bumukal ang luha sa mga mata ko. Napahigpi ako. Pakiramdam ko piniga ang puso ko. Sobrang sakit nun. Parang mamamatay ako sa sobrang sakit. Mabuti na lamang ay agad akong nakahawak sa upuan dahil tila mabubuwal ako sa nakikita ko. Napansin kong tumingin sa kinaroroonan ko si Ace para itong napaso habang kayakap si Chelsea. Baka sa mukha nito ang pagkataranta. Nagmamadali akong umalis sa lugar ni iyon
Pakiramdam ko malulunod ako sa sakit na nararamdaman ko. Pagdating ko sa bahay, doon ko ibinuhos ang sakit na nararamdaman ko. Nagwala ako. Lahat ng bagay na bigay sa akin ni Ace ay sinisira ko. Umiiyak na napaupo ako sa lapag. Walang humpay ang pagbukal ng luha ko. Hindi sumunod sa akin si Ace ang gabing yun, subalit pagsapit ng umaga ay naroon na siya sa sala. May dala itong punpon ng bulaklak at nakangiting hinihintay akong lumapit. Muling bumalik sa isip ko ang mga nangyari noong gabi. Galit na sinalubong ko si Ace na mag-asawang sampal. Carol, please, hayaan mo kong magpaliwanag. Pakiusap ni Ace habang nakahawak sa magkabilaan kong pulsuhan at pilit ko naman yung hinihila. Ano pa bang dapat mong ipaliwanag? Hindi ako bulag at mas lalong hindi ako bingi. Hindi ko pinigilan ang luhang naguunahan sa pisngi ko. Akala ko masusurprise ka dahil pumunta ako sa concert mo. Yun pala, ako pala ang magugulat. Puliyaw ko. Natigilan at napabuntong hininga si Ace. I'm sorry. Mali ko. Kasalanan ko. Pero gusto kong malaman mo na wala kami ni Chelsea. For publicity lang ang lahat. May himig ng pagsusumamo sa boses ni Ace. Sunod-sunod akong umiling. Hindi. Hindi ako naniniwala sa iyo, Ace. Hindi kumbinsidong saad ko. Hindi ko nasabi sa iyo na papasukin ko na ang showbiz. At si Chelsea ang ipapareha nila sa akin. Ang nangyari kagabi ay biglaan, kaya hindi ko na ipaalam sa iyo. Maniwala ka naman sa akin, oh. Please, Carol. Hinawakan niya ako sa magkabilaang pisngi at nasa mata ni Ace ang pakikiusap. Mabilis kong iniwas ang mukha ko at itinulak siya, pero ipinilit niyang sarili. Tila alam na alam ni Ace ang kahinaan ko. Mabilis niya akong hinubaran at kinalikot na mga daliri niya ang ibabang perlas ko. Kaya nadala ako, Miss Anne. Kusa kong pinaghiwalay ang dalawang bahaghari upang tuluyang magawa niya yun ng malaya. Pagkatapos ay agad niya akong pinatalikod at inumpisang araruhin. Ungol ang sumunod na namayani sa loob na silid ko. Lahat yata ng posisyon ay ginawa namin. Alam kong yun ang parahan niya para suyuin ako. Ngunit masama pa rin ang loob ko. Ano bang dapat kong gawin para maniwala ka sa akin? I love you, Carolina. Ikaw lang ang mahal mo. Ipakilala mo ko sa lahat. Sawag-sawa na akong tinatago, Ace. Tumatanda na ako. Naiiyak kong sabi. Umiwas ito ng tingin sa akin na para nag-aalinlangan. Hindi pa sa ngayon. Mariing sambit ni Ace na ikinalungkot ko. Then, tapos na tayo. Umalis ka na. Ikinakahiya mo ko, di ba? Galit na ipinagtulakan ko siya palabas ng pinto. Carolina, ano ba? Hindi yan totoo. Makinig ka naman sa akin. Please. Ngunit hindi ko siya pinakinggan. Na makalabas siya ay mabilis kong isinara ang pinto. Humihingal na napasandal ako doon. Para ako nauupos sa kandila. Napansin ko pa ang tumutulong katas sa hita ko. Naalala kong hindi nilabas ni Ace yun. Marahil sa kagustuhang magkabati kami, ay nakalimutan niya ang bagay na iyon. Isang buwan na ang lumipas, hindi na pumupunta sa kondo ko si Ace. Pakiramdam ko susuko na ako. Gustong gusto ko na siyang puntahan na ako na ang talo at ako ang makikipagbati. Nang umagang yun, nakaramdam ako ng pagkahilo at pagkasuka. Kaya napatakbo ako sa CR. Bigla rin bumigat ang pakiramdam ko sa hindi malamang dahilan. Nang sumunod na araw ay ganun pa rin. Pumasok sa isip ko na baka buntis ako dahil hindi pa ako dinadalaw ng aking buwan ng bisita. Dahil sa siping iyon ay na-excite ako at nagpabili ng PT or pregnancy test
sa drugstore. Laking tuwa ko sa resulta. 2 lines yun. Positive. Buntis nga ako. Kaya dahil sa tuwa ay nagpakain ako ng mga empleyado. Pagsapit ng gabi, dumating si Ace na lasing. Nakikiusap ito na papasukin ko para makipag-usap. Natuwa ako na makita ko si Ace. Kaagad ko inutos kay kasambahay na buksan ng pinto. Nawala lahat ng galit at pagtatampo ko sa kanya. Agad kong tinakbo si Ace at mahigpit na niyakap. Love, please. Hindi ko kaya. Magkaayos na tayo. Please. Ipapakilala na kita sa lahat. Pangako. Saad ni Ace sa akin sa lasing na boses. Talaga? Tuwang-tuwa ako sa naninig ko. Kaya lalong naglaho ang galit ang tampo ko kay Ace. Gustong-gusto ko na sabihin na buntis ako, pero nagpigil ako. Birthday ni Ace sa susunod na 2 linggo. Tsaka ko sasabihin, isasabay ko na lang bilang regalo sa kanya. Oo, pangako. Bigyan mo lang ako ng kaunting panahon. Aayusin natin to. Pakakasalan kita. Mangiyak-ngiyak ako sa sinabi niyo ni Ace. Masaya ako sa muli naming pagkakaayos. Alang-alang na rin sa magiging anak namin. Ilang araw pa ang lumipas, naging okay ulit kami. Yun nga lang, hindi pa niya ako ipinapakilala sa publiko. Ayon sa kanya, ay naghahanap lang siya ng tamang tiyempo. Lalo pa at kasi simula lang ni Ace sa showbiz at binabalak na nitong mag-solo sa singing career nito. Naunawaan ko naman yun. Bata pa si Ace, alam kong marami pa siyang pangarap at gustong marating. Wala na akong pakialam kung pagsapit ko pa na 50, tsaka kami magpakasal. Ang importante, magkakaanak na kami. Naging madalas ang pagkahilo ko, kaya madalas ako maglagi sa bahay at bihira ng lumabas. Napapansin na din yun ni Ace. Hindi rin natutuloy ang pagpapacheck up ko dahil dumadalas na ang pagkahilo at pagduduwal ko. Maging ang tiyan ko ay nadadalas ang pagsakit. Naging selosa din ako, marahil dala yun ng pagbubuntis ko. Pero nag-decide akong pagkatapos na lang ng birthday ni Ace, tsaka ako magpa-check up. Mas maganda yun dahil magkasama kami. Kaarawan ni Ace, nagpahanda ako na maliit na salo-salo at isang dinner with candlelight para sa aming dalawa. Para mas romantic, excited na akong ipaalam kay Ace ang pagbubuntis ko. 2 linggo ako nagpigil na hindi sabihin sa kanya at hinihintay ko ang pagkakataong iyon. Ngunit hating gabi na ay wala pa si Ace. Nag-alala at nagtataka na ako. Usapan namin yon na sa bahay ko siya magsa-celebrate. Hanggang sa sumapit ang umaga ay walang Ace na dumating. Napuyat ako sa kahihintay pero inintindi ko pa rin. Wala sa loob na napahimas ako sa tiyan ko. Kinausap ko ang baby ko kahit wala pa namang umbok yun. Anak, relax lang tayo ha. Darating si Daddy. Busy lang yun sa trabaho. Sabi ko sa batang nasa sinapupunan ko. Kinuha ko ang cellphone na nasa bulsa na suot kong robe at saka tinawagan ko sa messenger si Ace. Ngunit hindi nito sinasagot ang tawag ko kahit na online naman ito. Pagsapit ng gabi ay saka dumating si Ace. Nakasimangot ito na mabungaran ako sa sala. Ang kulit mo naman! Tawag ka ng tawag, naririndi na ako sa'yo! Sinasakal mo na ako eh! Singhal nito sa akin. Nagulat ako sa bungad na iyon ni Ace. Iyon na unang beses na pinagtaasan niya ako ng boses. Masama bang tawagan ka? Kahapon pa ako naghihintay sa'yo. Napuyat ako sa kahihintay sa'yo. Sinabi ko ba sa'yo maghintay ka? Carol, may pamilya din ako naghihintay sa akin. Sinundo ako ni Daddy kagabi sa taping. Nanggagalaiting pahayag ni Ace. Tila naismid ang dila ko. Hindi ako makapagsalita. Punong-puno na ako sa'yo. Nandahil sa'yo, marami akong project na nawala dahil inintindi ko yung pagiging selosa mo.
Dagdag pa ni Ace. Sawang-sawa na ako sa'yo. Kaya wag ka na magtaka kung isang araw ayoko na sa'yo. Pagkasabi ay walang paalam na muli itong umalis. Para ako naparalisa sa sinabi ni Ace at tuluyan tumulo ang luha ko. Ilang araw akong ganoon, tulala at matamlay. Habang pababa sa sala, otomatikong napatingin ako sa TV nang marinig ko ang pangalan ni Ace. Pinapakita doon ang kaganapan sa birthday nito dahil star-studded yon. Celebrity ang mga bisita nito at mukhang sinadya ang party ni iyon. Napakurap ako na makitang hinalikan ni Ace sa labi si Chelsea. Dahilan para tuksuhin sila ng media. Lalo ako nasaktan. Pakiramdam ko, naloko ako ni Ace. Nauto. Kasabay ng sakit sa nangyari sa amin ni Ace, ang pagsakit ng tiyan ko. Nalalabo ang paningin ko. Namimilipit ako sa sakit hanggang sa nawalan ako ng malay. Ang huling narinig ko, ang sigaw ng kasambahay ko nang gumulong ako pababa ng hagdan. Na magkamali ako ay nasa ospital na ako. Doc, kamusta ang baby ko? Yun kaagad ang unang pumasok sa isip ko. Hindi po kayo buntis. Wala akong nakitang bata sa sinapupunan mo. Para akong pinagsakloban ng langit at lupa sa sinabi niyo ng doktor. Doc, paano nangyari yun? Positive po ako sa pregnancy test. Pakiramdam ko ay nawalan ng kulay ang mukha dahil doon. Nanginig ang kalamnan ko nang idinatali sa akin ng doktor ang totoong kalagayan ko. Miss Anne, matagal bago ko naisip na tapusin ang kwentong to. Nagpapakilala ako ulit. Ako ito, si Ace, ang tatapos sa diary na isinulat ni Carolina dahil hindi na ngayon magagawa pa kahit kailan. Mahigpit kong itinikom ang kamao ko nang mabasa ko ang isang booklet na pinadala. 1 taon na ang nakalipas simula huli kong makita si Carolina. Simula noong nagsalita ako ng hindi maganda sa kanya. Naging tahimik na ito. Kahit ilang araw o linggo ko siyang hindi siputin, ay wala akong naririnig sa kanya. Mas lalo lamang siyang naging malambing sa akin. Kahit ang totoo, ay napipilitan na lang ako sa relasyon namin. Mas may oras ako kay Chelsea kaysa sa kanya. Hanggang sa tuluyan ko nang iniwan si Carolina. At ngayon, 2 taon na ang lumipas. 2 taon na ring miserable ang buhay ko. Simula noong nakisama ako kay Chelsea, ay nalulung ako sa droga na siya namang nag-udyok sa akin para gawin ang bagay na iyon. Napabayaan ko ang career ko at ilang beses na nakulong dahil sa droga. At habang nangyayari sa akin, yon ay may hinahanap-hanap ang puso ko. Si Carolina. Nanginginig ang mga kamay ko at kusang tumulo ang luha sa mga mata ko. Muling bumabalik sa alaala ko lahat sa amin ni Carolina. Mag-1 taon na pala siyang patay. Galit na inuntog ko ang sarili ko sa pader ng rehabilitasyon center na kinalalagyan ko. Ang laki kong tanga. Bakit nagawa kong lokohin ang babaeng walang ibang ginawa kundi mahalin ako at may taning na pala ang buhay? Sana ako na lang ang nagkasakit dahil wala akong kwentang tao. Wala sa loob na niyakap ko ang diary ni Carolina, ang diary ng kwento naming dalawa. Makalipas ang 1 taon, natapos ang lihap ko at nakatutok na ngayon sa negosyo ng pamilya. Hindi na ako bumalik sa banda, ngunit hanggang ngayon ay dala-dala pa rin ng konsensya ko ang nagdaang bahagi ng buhay ko. Kaya heto, naisip kong ipagpatuloy ang diary ni Carol at gawin na sulat upang ipadala sa inyo. Sa ngayon, may pamilya na rin ako. Pero mananatili sa puso ko ang babaeng akala ko hindi ko mahal. Ngunit hanggang ngayon, kapag naalala ko at naroon ng pagsisisi,
Hanggang dito na lang, Miss Anne. God bless sa inyo mga kapantasya. At sa iyo rin, Miss Anne. Lubos sa gumagalang, Carolina at Ace.